Seongho, makinig ka sa guro mo, ha? Noong mamatay ako, saka ko lang napagtanto na ako ay nabubuhay sa loob ng isang nobela ng pag-ibig. Sa nobelang iyon, ako ang patay na unang pag-ibig, na hindi nakalimutan ng lalaking bida. Pero ang aking kambal na mga anak naging props lang para pagandahin ang mga anak ng bida. Dahil maaga akong namatay, lumaki ang anak kong lalaki, nagala sa lansangan, at naging rebelde. Niloko siya ng anak na lalaki ng bida na nangungunang estudyante, naligaw ng landas dahil sa hipokritong iyon, at napabilang sa bilangguan sa napakabata pa na edad. Ang aking anak na babae, na lumaki na walang pagmamahal ng ina, naging mailap at sarado sa sarili. Noong nakipagkompetensya siya sa anak na babae ng bida na anghel para sa concertmaster, pinagplanuhan at sinisiraan siya nila. Napilay ang dalawang kamay niya. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng matinding depresyon at namatay ng misteryoso. Sa huli, nakuha ng bida ang puso ng lalaking bida at pumalit sa akin upang makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang dalawang anak tinanggap ng kanyang pamilya at sila ay namuhay ng masaya magpakailanman. Kaya, para lang mamatay ako ayon sa kwento, ang may akda ay nag-ayos lang ng aksidente sa sasakyan para patayin ako. Wala ba silang konsensya? Anak kong lalaki, anak kong babae. Bakit ang bata ko? Ito ay, ang itsura ko noong ako ay 18. Iyon ang itsura ni Seongho noong lumaki siya. Ako ba ay bumalik sa taon na siya ay naging 18? Hoy, tigil ka dyan na parang tanga. Sabihin mo sa kanya, Suna, matagal na kitang gusto. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Sun si Song-ho ay matagal nang naghihintay sa'yo. Kailangan mo siyang bigyan ng sagot ngayon. Sengho, wag mong gawin ito. Si Suna ay hindi lang ang maganda sa paaralan. Siya rin ay isang mayamang tagapagmana na nakatira sa Haeyu Hills. Ikaw ay isang huling-huling delinkwente. Tigilan mo na siya. Wala ka bang hiya? Hey you Hills, iyan ay top-tier luxury housing. Bago ako mamatay, mayroon akong 2 bahay doon. Sandali, si Seongho ay naging delinkwente? Sa orihinal na kwento, hindi ba siya naging miserable dahil nakipag-away siya sa anak na top student ng bida dahil sa babae? Ang binatang ito ba ang pinag-awayan nila? Jae-hyun. Ang gwapo niya. Seryoso. Jaehyun, tamang-tama. Si Song-ho ay pinilit si Son-a na maging girlfriend niya. Okay ka lang? Ayos lang. Park Jae-hyun. Siya ang anak ng orihinal na bida. Ibig sabihin hindi lang ako nag-transmigrate pabalik noong ako ay 18. Napunta rin ako sa panahon na sila ay 18. Ibig sabihin ba may pagkakataon ako na baguhin ang buhay ni Seongho? Jaehyun, wala ito sa iyo. Gusto mong manakit? Sino ka? Mauna na kayo. Umalis na kayo. Kailangan mo bang saktan para magising? Medyo malakas ka para sa laki mo, ha? Sino ka? Seongho? Ako ang nanay mo. Nagbibiro ka ba ngayon? Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa'yo. Tara na. Huwag mo akong pakitaan muli. Kim Seongho, ako talaga ang nanay mo. May nunal ka sa kaliwang gilid ng puwet mo. At takot na takot ka sa kulog. Tuwing may bagyo na may kulog, umiiyak ka at tumatakbo para matulog sa akin. Imposible. Hindi ko yon ginawa. Sa unang araw mo sa kindergarten, iginuhit mo ang baby shark at mommy shark, di ba? Ano? Ako lang at ang nanay ko ang nakakaalam niyan. Ikaw ba talaga? Oo, Seongho. Ako to. Ako ang nanay mo. So sinasabi mo na ipinanganak kang muli at nagpakita sa pintuan ng paaralan bilang 18, taong gulang mong sarili. Oh. Totoo. Hindi ito panaginip. Bumalik na si nanay. Nanay, Seongho. Sige, itabi mo muna ang makalumang reunion scene. Pagod na pagod ako ngayon. Iuwi mo ako.
Gusto kong magbabad sa jacuzzi ko, magkalat ng mga talulot ng bulaklak, at maligo ng maganda. Seongho, anong nangyari sa luho naming bahay sa Haeyu Hills? Eh, Seongho, hindi ito ang bahay natin. ito ay ang bahay na inuupahan ko. Bakit ka nagrenta gayong may sarili tayong bahay? Nanay, hatid muna kita sa kwarto. Itong lugar parang dati kong tinitirhan. Ako mismo ang nagdekorasyon. At nililinis ko ito araw-araw para maramdaman ko na buhay ka pa. Seongho, Nanay, baliw ka na ba? Ayos ka naman sa marangyang bahay. Bakit ka lumipat sa ganitong lugar? Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyari sa bahay natin sa Haeyu Hills? Bakit ka lumipat dito? Songho, may sasabihin sa iyo ang nanay ko. Seongho, ininom ko lahat ng supplement sa cabinet. Pinilit ko ubusin para hindi masayang. Pero nasira lang ang kalusugan ko. Padalhan mo ako ng pera para makapagpa-check up ako sa ospital. Hindi ba iyon ang cabinet ng supplements sa bahay natin? Mrs. Lee, na-transfer ko na ang allowance ng buwang ito kay Suna. Kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na buwan. Maghintay hanggang sa susunod na buwan. Pero nasira na ang kalusugan ko. Mom, huwag mong gawin ito. Napakabuti ni Seongho sa atin. Tama. Seongho. Tiningnan ko ang mga bag na ito sa isang resale platform. Maaari silang ibenta sa magandang presyo. May nahanap na akong mga buyer. Hindi ka naman tututol, di ba? Pero yung mga... Kaya pala, hindi siya nangahas na sabihin sa akin. Akala ko ba't parang bahay nila ang bahay ko? Nakain na nila ang mga supplement ko? At ngayon, gusto pa nilang ibenta ang mga bag ko? Talagang nagulat ako. Hindi, Suna. Hindi mo maaring ibenta ang mga bag na iyon. Seongho, galit ka pa ba sa nangyari kanina? Estudyante pa tayo. Ang edukasyon ang una. Tinanggihan kita para sa ikabubuti mo. Hindi, Sana. Hindi ako galit. Bakit hindi mo ako hinayaang ibenta ang mga ito? Nagayos na ako ng oras kasama ang mga buyer. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, pwede mo silang ibenta. Kim Seong-ho, Seongho, sino ang kasama mo? Wala, mag-isa lang ako. Suna, may biglang nangyari. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Kim Song-ho, simula ngayon, bawat salitang sasabihin mo ay magiging huli mo. Ma'am, kumalma ka. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Bakit sila nasa bahay ko? Pagkatapos kang mamatay, ang tagapamahala ng ari-arian ang nag-alaga sa akin ng ilang panahon. Mamaya, ang katulong sa tabing bahay, si Mrs. Lee, nalaman, at siya ang dumating para alagaan ako. Siya talaga ay mabait na tao. Sayang at mali ang lalaki na nakilala niya. Ang asawa niya ay nagsugal, nag-ipon ng utang, at tumakas. Pagkatapos noon, ang mga maniningil ng utang ay pumupunta sa kanilang pinto araw-araw. Pinipilit sina Mrs. Lee at Sun-a na magbayad. Hindi ko na talaga matiis, kaya hiniling ko sa kanila na tumira sa akin. Bakit ka lumipat at umupa ng ibang lugar? Bandang bagong taon, biglang sinabi ni na Mrs. Lee at Sun-a na gusto nilang lumipat, na sinasabing hindi tama na manatili sa bahay ng lalaki. Ayokong maging pabigat, kaya lumipat ako. Kaya, sa madaling salita, isang ama na sugarol, isang ina na may sakit, isang anak na babae na marupok, kasama ka na may sobrang awa. Oo, iyon mismo. Oo, edi wow. Puro ka lang tangkad, walang utak, hindi mo ba makita? Malinaw na gumagawa sila ng dahilan para maagaw nila ang lugar. Imposible. Sinabi ni Suna na pansamantala lang sila. Pansamantala? Sino ang pansamantalang tumatagal ng mga taon at napaparenta ka sa sarili mong bahay? Nakita mo lang kanina. Inubos nila ang mga suplemento ko at sinubukang ibenta ang mga bag ko. Tawag mo diyan pansamantala? Nagtago lang sila sa mga mangungutang, at ang Haeyu Hills ay napakahigpit ng seguridad. Ang mga mangungutang at ang asawa ni Mrs. Lee ay hindi makapasok. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Pero hindi naman ako mali. Kung talagang maganda ang relasyon mo sa kanya, bakit nung niyaya mo si Sun-a na maging nobya mo, parang inaapi mo siya? Iyon ay dahil masyado akong pilit ngayon. Natakot lang siya. Paano ako nagkaanak ng ganito kalaking tanga? Sige, maari ka nang umalis. Talaga? Umalis ka na. Oo, ma.
Ma, ano ang hinahanap mo? Tutulungan kita. Isang lubid. Kapag nahanap ko, sasakalin kita. Buti na lang itinago ko itong black card dito noon. Mayaman na tayo ngayon. Ma, saan ka pupunta? Kung mananatili ako sa iyo, natatakot ako na baka mamatay ako bigla. Kaya nagpasya akong bumalik sa nakaraan. Ingat, Seongho. Ma, Tama ang desisyon kong ibigay ang account na ito sa isang financial advisor, 13 taon na ang nakalipas. Ang halaga ay dumami ng 12 beses. Hindi lang ako mayaman ngayon, malaya na ako sa pananalapi. Si Songho ay musmos at walang karanasan sa totoong mundo. Iyon ay dahil namatay ako ng masyadong maaga. Ngunit, anak ko pa rin siya. Hindi ko siya kayang balewalain. Kailangan ko siyang iligtas. Ang bahay na iyon. Kahit hindi ko ito binili, hindi ko hahayaang kunin ito ng libre. Miss Kim, kumpleto na ang iyong enrollment. Mangyaring mag-ulat sa Inha Cheongnim High School bago mag 7 a.m. bukas. Okay. Le Sun-a. Tingnan natin kung sino ka talaga. Si Kim Harim ito, ang bago nating estudyanteng lumipat. Bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Hi sa lahat. Ako si Kim Harim. Ikinagagalak ko kayong makilala. Harim, humanap ka ng bakanteng upuan. Si Ang ganda niya talaga. Maganda rin ang vibes niya. Parang artista. Mas maganda pa siya kay Sun A. Suna, okay ka lang? Okay lang ako. Hindi ba siya yung naghanap kay Songho kahapon? Baka kaibigan niya? Tama. Sinumang kasama ng basura tulad ni Seongho, hindi maganda. Huwag kang mag-alala. Ano ang alam mo? Si Suna ay maganda, mabait ang puso, at galing sa mabuting pamilya. Paano makukumpara sa kanya ang isang transferee? sino yan? Nanay? Nanaginip ba ako? gusto mo bang saktan kita ulit para makasigurado? Hindi na kailangan. Saan ka pumunta kagabi? Akala ko namatay ka na naman. Nakahanap ako ng matutuluyan. Saan? Dalhin mo rin ako doon. At bakit ka nasa klase ko na ganyan ang suot? Ikaw ba? Tigilan mo ang walang kwentang satsa. Songho, bakit sobrang sunod-sunod ka sa bagong lipat? Tumahimik ka. Si, Mukha silang napakalapit. Suna, sumuko na ba sa'yo si Seongho simula kahapon? Wala yun. Si Jae yun ang target ko ngayon. Sayang at nag-day off siya ngayon. Kung hindi, inimbita ko na sana siya sa bahay ko. Lahat! Gusto niyo bang pumunta sa bahay ko mamayang gabi? Kakakuha lang namin ng sariwang seafood. Pwede kayong tumikim. May iba pa? Ikaw. Dapat pumunta ka rin. Mukhang adik ka sa pagpapakita ng bahay ko, ha? Baka isipin ng mga tao na pumipili ka ng bride. Sun A. Gusto ring pumunta ni Songho. Sa susunod na lang. Bakit? Kung sino ang iuuwi ni Suna ay desisyon niya. Sino ka para mangialam? Tama. Bukod pa roon, ang isang problemang estudyante tulad niya, ay karapat-dapat bang pumunta sa Haeju Hills? Tama. Sino ang nakakaalam kung may dudukutin siya paglabas? Naghahanap ba kayo ng gulo? Tama na. Tumigil kayo sa pagtatalo. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Huwag mong sirain ang mood ng lahat dahil sa akin. Hindi, Suna. Ang pagpapapasok ng isang delinkwente tulad niya sa bahay mo ay magpapababa ng iyong status. Grabe naman. Pinaramdam niya na si Songho ay parang isang kriminal sa iilang salita. Okay lang. Kung hindi ka komportable, hindi na ako pupunta. Walang problema. Sa Ongho, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero nirerespeto ko ang desisyon mo. Sige, kita-kita tayo mamayang gabi. Ano na naman? Ilang beses na siyang nag-imbita ng tao sa bahay natin. Minsan-minsan mula noong high school. Ibig mong sabihin ay nagyayabang siya sa mga kaklase niya na sinasabing ang Haeju Hills ay bahay niya? Si Mrs. Lee at Suna
ay hindi na makakabalik sa dati nilang lugar at kailangan ni Suna ng lugar na puntahan kasama ang mga kaibigan niya. Bakit hindi kanya kaibigan? Si Sun ay napakahusay. Hindi ako karapat-dapat na maging kaibigan niya. Pero sinabi mo sa kanya ang nararamdaman mo sa harap ng gate ng paaralan? Sinabi sa akin ni Suna na naiinggit siya kapag nakakakita ng may natatanggap na mga rosas at inanyayahan sa gate ng paaralan. Kaya pinaarte niya si Jae Yon bilang bayani. Nagligtas sa isang dalagang nasa panganib sa gate ng paaralan, ginagawa siyang parang matuwid na lalaking hinahangaan ng lahat, habang ikaw ay napahiya sa harap ng lahat, at nakuha niya ang papel na mabait at inosenteng babae. Talagang masama siya. Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong naiintindihan sa lahat ng iyon. Nag-iisip lang ako kung anong mga pamamaraan ang kailangan upang i-exile ang aking 18 taong gulang na anak, na may questionableng katalinuhan at ilang taon ang makukulong ko. Ano? Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Alagaan mo na lang ng mabuti sina Son A at Mrs. Lee. Huwag kang mag-alala. Malaki ang mundo. Marami akong mapupuntahan. Pasensya na, Ma. Pakiramdam ko lagi kitang pinapagalitan. Okay lang. Gusto ko lang mapag-isa sandali. Ingat. Anong problema sa kanya? Mahal na residente, nasa ibaba ang pahayag ng bayad sa pamamahala para sa Villa No. 17 sa Haeyu Hills, ayon sa iyong kahilingan. Pakitandaan na ang huling pagbabayad ay dapat gawin ngayong gabi. Matagal na silang nakatira sa bahay ko at ako pa ang nagbabayad ng mga bayad sa ari-arian. Nakakatawa. Bakit ako magbabayad para sa kanila? Kumusta, Dongjin? Villa number 17 sa Haeyu Hills ay nasa pangalan mo, tama? Bawiin mo ito ngayong gabi. Siya. Oh, nagpa-party si San A doon ngayong gabi. Nagkataon lang, yung bahay na binili ko ay katabi mismo ng Villa number 17. Maari kong panoorin silang mapaalis. MS, Kim, nakarating ka na ba sa Haeyu Hills? Ang aming design team ay nasa bahay mo na. Harim? Paano ka pumasok? Tinanong kita, paano ka pumasok? Hindi ka inimbita ni Suna. Naisip mo ba na baka nakatira ako dito? Tigilan mo ang pagsisinungaling. Ang mga magkapareho ay nagsasama. Ang lapit mo kay Seong Ho, yung pulubi. Paano ka naman makakatira sa Haeyu Hills? Harem, ang galing ng pagkakataon. Nagulat ako nang marinig na nakatira ka dito. Pero bakit hindi kita nakita dati? Siyempre hindi. Kung nakita mo, tiyak na hindi ako yon, kundi multo. Tigilan mo ang katarantaduhan. Tawagan ang security at paalisin siya. Paano nila pinapasok ang ganyang tao sa Haeyu Hills? Tama. Juyong, huwag kang masyadong masama sa bagong kaibigan natin. Harem, kung interesado ka sa Haeyu Hills, sabihin mo lang sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang paligid. Nakatingin ang lahat. Kailangan kong mapanatili ang aking mabait na imahe. Gagawin ko na lang siyang pabor. Ano ang sinabi mo? Huwag kang mahiya. Ipapakita ko sa iyo ang paligid. Pero, huwag kang pumasok ng palihim dito muli. Ipapakita mo sa akin ang paligid? Ikaw? Panoorin mo ng mabuti. Ito ay resident card, na tanging mga residente lang dito ang maaaring hawakan. Soon, mayroon ka ba? Card ng residente? Hindi pa kailanman sinabi sa akin ni Seong Ho iyon. Siguro nagsisinungaling siya, di ba? Diretso lang akong pumapasok pag uwi ko. Hindi na kailangan ng card. Harem, marunong ka talagang magsinungaling. Oo, hindi mo kailangan yon dahil hindi ka naman residente dito. Nakatira ako sa Villa number 16. Konektado ito sa Villa number 17 mo sa likod. Hindi mo alam, di ba? Ang lugar na itinuturing mong bahay mo ay may pinto pala sa likod bahay. Hindi mo ito mabubuksan nang wala ang card na ito. Ang card na iyan ay para sa likod na pinto. Hindi ko alam iyon. Hindi mo man lang mabuksan ang pinto. At sinasabi mong nakatira ka sa Villa number 16? Baliw ka ba? Narinig mong nakatira si San A sa Villa number 17. Kaya sinundan mo siya rito, di ba? Gusto mo bang suriin iyon ng ganoon? Sinasabi mong baliw ako? Gusto mong tumaya? Tingnan natin kung mabubuksan ko ang likod na pinto gamit ang card na ito. Tara na. Tara na, Suna. May card ka rin, di ba? Hayaan mo siyang makita mismo. Ilantad ang kasinungalingan niya sa lugar. Tara na. Halika na, Sana. Halika na. Talagang pumunta ka? Akala ko tatakas ka. Ang ilang mga tao.
ay nagdiriwang na habang wala pang napatutunayan. Ito ang sinasabi ko, kung talagang nakatira ka sa Villa Number 16 at mabubuksan mo ang likod na pinto ni Sun-a gamit ang card na iyon, kakain ako ng tae dito mismo. Kumain ng tae? Mayroon kang kakaibang panlasa. Tigilan mo na ang kalokohan. Gamitin mo ang card. Nagbukas ito. Talagang nagbukas ito. Baka naman talaga siyang residente dito. Sun-a, paano niya nabuksan ang likod na pinto mo? Si Sun-a, kung kaya ko itong buksan bilang isang residente dito, dapat kaya mo rin, di ba? Subukan mo. Anong problema? Hindi mo alam kung saan mag-scan? O wala kang card? Siyempre mayroon siya. Sana, iscan mo na. Tara na. Ano? Sa totoo lang, Miss Lee, narinig kong bumukas ang pinto. Bakit hindi ka pumapasok? siya ang katulong ko. Katulong? Hindi ba yung nanay niya yon? Kita mo yon? Ang respeto ng katulong. Ngayon kumpirmado na si Sun-a ang residente dito. Binuhat mo lang siguro yung card na yan, kasunod ng ibang tao. Pinagawa niyang katulong ang nanay niya para lang magkunwaring mayaman siya. Si Songho, yung tanga, malamang hindi alam na ganito siya. Suna, hindi mo ba sasabihin ang totoo? Nandito ang katulong ko. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ano pang pagdudahan? Lahat, pumasok kayo at tingnan ang aking lugar. Akala ko titigil ka na, pero nagpapanggap ka pa rin? Mapapahiya ka lang sa huli? Abala sa negosyo nila ang mga magulang ko sa ibang bansa, kaya umupa sila ng katulong para alagaan ako. Kumuha ka ng inumin para sa mga kaibigan ko, at maghiwa rin ng prutas. Opo, Miss Lee. Sa drama ko lang nakikita ang mga ganitong eksena. Masarap siguro ang may naglilingkod sa'yo. Wala tayong magagawa. Mayaman kasi ang pamilya ni Suna. Ang bait mo sa nanay mo ha? Anong sinabi mo? Sabi ko, ang mga magulang mo ay pinalaki ka ng mabuti. Tigilan mo yung kalokohan. Huwag mo siyang pansinin. Tara, tingnan natin ang kwarto ni Suna. Mga baby ko. Hintayin mo ako. Isasama kita pa uwi mamaya. Anong pakiramdam pulubi? Masyadong marangya para sa'yo? Huwag mong sabihin yan, Juyeyong. Galing sa ordinaryong pamilya si Harim. Normal lang na magulat siya. Ano? Pwede kang magpicture. Pero huwag mong i-post online na nagpapanggap na ito ang bahay mo. May kayabangan ng lahat, pero ang pagsisinungaling ay hindi maganda. Diba? Pero ako, ibinabalik ko lang sa'yo ang mga salita mo. Malapit ka nang umalis sa lugar na ito. Magandang araw. Taga-administrasyon ng Hayu Hills ako. Ang bayad ninyo sa administrasyon ay overdue na ng 3 buwan. Ngayon ang deadline. Mangyaring bayaran agad ang inyong dapat bayaran. Ano? Bayad sa administrasyon? Ang autopay card na nilink ninyo dati ay naubos ang laman. Simula noong nakaraang buwan, hindi na nagtuloy ang mga bayad. Tawagan mo si Songho. Pa-transfer niya ang pera. Pakihintay lang. Pwede bang bayaran mo na ang management fees ngayon? Ginamit ko na ang pera ko ngayong buwan para sa bag. Bukas na lang ako magbabayad. Kung ganoon, kokontakin namin ang mga magulang mo at hihilingin naming sila ang magbayad. Ano? Kokontakin ang mga magulang ko? Nakatira ako dito. Siguradong hindi ako tatakas. Ganito ba ang trato ng Hayu Hills sa mga residente nito? Tama, hindi mo pwedeng bigla siyang pilitin ng ganyan. Paano kung maapektuhan ang negosyo ng tatay ni Sana? Kaya mo bang managot? Wala naman talaga silang pera pambayad dahil hindi sila ang may-ari. Ako. Sino yan? Sabi niya siya raw ang may-ari ng Villa Number 17.
Hi, ako na ang magbabayad ng management fees. Sino ka? Iligal ninyong inookupahan ang aking ari-arian. Lumayas ka agad kayo o magsasampa ako ng kaso at idedemanda ko kayo para sa lahat ng pinsala. Ano bang pinagsasabi mo? Si Sun ang may-ari ng Villa Nome, 17. Dito siya nakatira sa simula pa lang. Ako si Yun Dong Jin ang nakasaad sa titulo. Nang lugar na ito, ang rehistradong may-ari sa sistema namin ay apelyidong Yun at hindi Lee. Imposible. Nagsisinungaling ka. Magkasabwat kayong dalawa para lokohin kami. Paano naging yun ang apelyido ng may-ari? Itong bahay ay kay Kim. Imposible. Hindi ko pwedeng malaman nila na kay Song Ho itong bahay. Suna, anong nangyayari? Paano nakuha ng lalaking iyan ang titulo mo? E di hindi kay Sun A itong bahay. Imposible. Dito na tayo dati pa pumupunta. Sa tingin ko may misunderstanding. Tatawagan ko ang tatay ko. Sa labas ka tumawag, hindi sa bahay ko. At saka, sino nagpahintulot sa iyong mag-isama ng mga tao? At guluhin ang lugar ko ng ganito? Umalis ka na. Ngayon na. Tara na. Harim, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Talaga bang nakatira ka sa Villa number 16? Welcome home. MS, Kim. Salamat. Si Harim talaga ang may-ari ng Villa number 16. Hindi siya nagsisinungaling. Imposible. Juyong, kailangan mo ba ng pampublikong banyo? O gusto mong gawin mo na lang mag-isa? Mayabang na gago. Tara na. Song Ho, kung ayaw mong tumira kami sa bahay mo, sabihin mo lang. Hindi mo na kailangan umarkila ng tao para paalisin kami. Ano bang pinagsasabi mo? Sino ang nagpaalis sa inyo? May isang lalaki kanina na nagsabing siyang may-ari ng Villa number 17 at pinalayas kaming lahat. Imposible. Bahay ko iyon. Mandurugas ba siya? Kahit ang property management ay nagsabi na ang apelyido ng may-ari ay Yun Dongjin. Narinig ko na ang pangalang iyon. Suna, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Bigyan mo ako ng oras. Saan tayo dapat matulog ngayong gabi? Ayos lang, inay. Makukuha natin ang bahay sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, aayusin natin ang mga bagay sa kanila. Libla, pa-transfer muna kay Seong Ho ng pera. Tutuloy kami sa hotel. Libla. Tama ka. Ikaw talaga ang pinakamatalino. Mr. Yun, naalala ko na. Dati kang financial advisor ng nanay ko. Ang huling pagkikita natin ay 10 taon na ang nakalipas. Baka nakalimutan mo na ako. Villa number 17 sa Haeyu Hills na iniwan ng nanay mo ay nakarehistro sa pangalan ko. Pagkatapos ng 16 taon mong kaarawan, ililipat na sa iyo ang pagmamay-ari. Ito ay para protektahan ang ari-arian ng mga menor de edad. Ah, ganon. Bakit mo pinalaya si Sun A at si Mrs. Lee? Sumama ka sa akin. Inay? Inay? Anong ginagawa mo dito? Nasa sarili kong bahay ako. Ano bang problema doon? Bahay mo? Saan mo nakuha ang perang pambili ng bahay? Bumili ako ng lottery ticket nung isang araw at nanalo ako ng jackpot. Inay, pinalayas mo ba sina Mrs. Lee at Sun A? Nakatira sila sa bahay ko ng libre sa buong oras na ito. Hindi ko sila hinihingan ng upa at iba pang bayarin o kahit na mga bayad sa pagpapanatili. Nagiging mapagbigay na ako. Pero si Genji, Lee at si Suna ay tumulong sa akin. Kaya't hiniling ko lang sa kanila na lumipat. Hindi ba patas yan? Tama ka. Sa iyo naman ang villa number 17. Dahil bumalik ka, dapat itong ibalik sa iyo. Pero paano ko ito ipapaliwanag kay GNNG? Lee? Sabihin mo na lang na nakasangla ang bahay. Si... Bobo, hintayin mo hanggang malaman nila na wala ng perang mapipiga sa iyo. Pagkatapos, makikita mo ang tunay na ugali ng ina at anak na iyon. Paano sila nag-react kahapon? Sinabi ko sa kanila na nakasangla ang bahay. Umalis lang sila. Iyon lang?
Ano ang sinabi nila? Sa tingin ko wala silang sinabi. Sa tingin mo? Nilaktawan mo ang almusal? Hindi lang almusal. Hindi pa ako kumakain mula kagabi. Bakit? Wala na akong baon. Binibigyan kita ng $50,000 bawat buwan. Saan napunta lahat yan? Nandito si Son A. Magandang umaga. Ang bag mo. Wow, son ang bag mo, malamang, 70,000 ang halaga, di ba? Ang ganda naman. Nagkamali ang sekretarya ng tatay ko. Napunta sa iba ang bahay dahil sa pagkakamali. Ito ang regalo ng tatay ko para sa akin bilang paghingi ng tawad. Ganun ba? Alam ko na. Lahat ng gamit mo, sinusuot mo, at kinakain mo ay may brand. Hindi kayang bilhin yan ng mga ordinaryong pamilya. Hindi nila yan nakita. Siyempre, Suna, saan ka ngayong nakatira? Ang tatay ko nag-book sa akin ng isang buwan sa 5-star hotel. Pansamantala lang. Naiinggit ako. Hindi naman malaking bagay. Ipapakita ko sa'yo. Ngayon alam ko na kung saan ginastos ng malaking gago na ito ang allowance niya. Iniligtas ako ng pamilya ni Sun A. Ang pagtulong sa kanila ang pinakamababang magagawa ko. Magsalita ka pa, at iikot ko ang ulo mo. Walang kwenta kang tao. Hindi ito pwede. Hindi sapat na makuha lang ang bahay. Kailangan kong ipakita sa gunggong na ito ang pangit na katotohanan sa likod ng mga maskara ng mga babaeng iyon para matauhan siya. Pwede ka nang tumira dito simula ngayon. Hindi ko akalain na makakasama kita ulit. Salamat, nanay. Sobrang saya ko. Masaya rin ako. Sana lang mas matalas ang utak mo. Anong sabi mo? Wala. Matutulog na ako. Magpahinga ka na rin. See ya. Oras na para bigyan ng tamang leksyon ang bobo kong anak. Ang tawag sa leksyong ito ay, kahit ang anino mo ay umaalis kapag mahirap ka. Nanay, wala akong pera. Ano? Bumagsak ang pondo. Nawala lahat sa akin. 200 piso na lang natitira sa akin para sa susunod na buwan. Ano? Yung pondong binili ko para sa'yo noon? Wow, seryoso? Nawala mo lahat ng pera na yon? Ngayon, hindi na ako makabili ng tubig. Kahit wala ang perang iyon, halos wala ka ng pera. Si Suna at ang nanay niya ay inubos lahat ng pera mo. Okay lang, nandito ako. Hindi ka magugutom. Salamat, nanay. Pero sa tingin mo, patuloy lang ba itong magluluho sa pondo? Mas mabuting humanda ka na. Hanggat hindi ka natauhan, hindi nagagaling ang pondong ito. Bibilhan ko sana si Suna ng bagong wardrobe. Wala nang paraan ngayon. Ayos lang. Si Suna ay hindi materialistiko. Hindi siya magagalit sa iyo dahil doon. Tama ba? Oo, hindi siya magagalit. Tiyak. Hey, pwede bang mag-order ng strawberry mousse cake? pasensya na. Ang huli ay nabili na. Parang pamilyar siya. Medyo naaawa ako na makita siyang ganyan kalungkot. Hoy, miss! Nandito ang huling mousse cake. Nagpicture lang ako. Hindi ko pa ito kinakain. Kung hindi mo iniisip, maaari ko itong ibigay sa'yo. Salamat, miss. Ipak muna. Okay, Salamat. teka. Mukha kang kamukha ng nanay ko. Pasensya na. Hindi ko sinasabing matanda ka. Okay lang. Alam kong wala kang masamang intensyon. Sa totoo lang, naiinggit ako sa iyo. Hindi ko nga matandaan kung ano itsura ng nanay ko. Bakit? Pasensya na. Hindi dapat niya iyon binanggit. Okay lang. Magkano ang cake na ito? Ililipat ko sa iyo ang pera. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Talaga? Salamat. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Bakit mo biglang binigay sa kanya ang cake?
Anong problema? Wala kang pera? Humingi sa akin ng baon si Suna, pero hindi ko binigay. Sinabi ko sa kanya na bumagsak ang pondo. Nagalit siya at hindi na nakipag-ugnayan sa akin simula noon. Paano niya nagagawa iyon? Kung ganoon, gusto mo bang sabihin ko sa'yo ang paraan para kumita ng pera? Oo. Narito ang mga test paper mo noong nakaraang buwan. Ang kabuuang puntos ay 80 puntos. Nanay, Sana mapabuti mo ang iyong mga marka. ayaw ko. Kahit anong sabihin mo, hindi ko babaguhin ang isip ko. Sa bawat puntos na pagbutihin mo, bibigyan kita ng 20 pung. Hindi tungkol sa pera. Magkano ba ang sinabi mo? Mahal kong nanay? Pwede ba tayong mag-usap ng mas detalyado? Ang problema ni Songho ay kailangang solusyonan mula sa ugat. Sa pamamagitan lamang ng pag-aaral, nang mabuti maiiwasan niya ang malungkot na wakas. Usapan na, yon. Ano? Nawala na lahat ang pondo. Ang allowance nating 50,000. Paano tayo mabubuhay simula ngayon? Di ba? Ang tuition ko, allowance, at pera ko panggala kasama ang mga kaibigan. Nawala na lahat. Ma, baka dapat kang bumalik sa pagiging kasambahay. Matagal na akong namumuhay ng maganda. Paano ako babalik sa paggawa ng gawaing iyon ng katulong? Ano kaya ang gagawin natin? Estudyante pa ako. Gusto mo bang magtrabaho na ako? Mayaman kang tagapagmana. Wala kang dapat pagtrabahuhan. Kung may magtatrabaho man, iyan dapat ang talunan na si Seongho. Eksakto. Para lang maakit ang gunggong na iyon, kailangan kong magkunwaring mabait sa kanya. Nakakasuka. Pero basta binibigyan niya tayo ng pera, kailangan mong tiisin. Hingan mo lang siya ng pera bukas. Wala akong pakialam kung paano niya makuha iyon. Huwag kang magpalamog. Mrs. Lee, ako? Nakuha ko na. Pupunta ako agad bukas ng umaga. Sige. Sino ang kausap mo? Sabi ni Mrs. Lee, sira ang wardrobe. Gusto niyang tingnan ko. Hindi sapat ang pagbabayad sa kanila. Ngayon kailangan mo nang maging repairman na laging nakataya, 24,007. Ma, malaki ang utang na loob ko kay Mrs. Lee. Pagkatapos mong mamatay, ipinadala ako sa ampunan. Inabuso ako ng mga babae doon. Kung hindi nalaman ni Mrs. Lee at ako'y pinrotektahan, sana. Hindi ba sinabi mo na siya ang katulong sa kapitbahay sa Hayu Hills? Paano siya napunta sa ampunan? Dahil napakabait niya. Nag-volunteer siya sa ampunan at nalaman na inaabuso ako. Imposibleng nagkataon lang iyon. Ang mga tamad at makasarili ay hindi karaniwang nagbo-volunteer. Mukhang kailangan kong alamin ito. Sige, magandang gabi. Matutulog na ako. Magandang gabi. Miss Lee, naayos na ang wardrobe. Salamat. Seongho, narinig kong nawala lahat ng pera mo sa pondo. Ano na ang gagawin namin ni San-a ngayon? Naalala mo noong may mataas kang lagnat? Dinala kita sa ospital sa gitna ng malakas na ulan. Ang sakit na nakuha mo noon ay pumipigil pa rin sa iyo na gumawa ng mabibigat na trabaho ngayon. Miss Lee, hindi ko nakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Babayaran ko talaga kayo. Pero ang tanging kita mo ay naputol na ngayon. Paano ka makakabayad? Kailangan mong isipin ang hinaharap. May alam akong bakante. Trabaho ito sa pangongolekta ng utang. Gusto mong subukan? Miss Lee, illegal iyon at sobrang delikado. Gawin mo na lang ng lihim. Basta may bayad, iyon ang mahalaga. Huwag kang mag-alala sa panganib. Ipinangako ko sa nanay ko na hindi gagawa ng masama. Matagal na siyang patay. Panahon na para bitawan ang pangakong iyan. Seongho, wag mong sisihin ang nanay ko. Maagang namatay din ang tatay ko. Ang nanay ko ay natatakot lang na wala akong masandalan sa hinaharap. Ayos lang. Kung ayaw mong gawin iyon, may iba pang paraan. Iba pang paraan? Madalas kang kasama ni Harim kamakailan. Nakikita ko. Siya. Parang gusto ka. Hindi pwede. Imposibleng gusto niya ako. Sabi ng nanay ko dati, matalino raw ako at cute. Bakit lagi na lang siyang nagagalit sa akin ngayon? Talaga, Songho, maniwala ka sa akin. Intuition ng babae yan. Makinig ka. Kapag niyaya ka ni Harim na maging nobyo niya, sabihin mong oo. Suna, anong sinasabi mo? Hindi naman totoo na dapat mo siyang ligawan. Mayaman ba ang pamilya ni Harim? Kapag humingi ka sa kanya ng pera, bibigyan ka niya sigurado. Hindi, Suna, mali ang pagkakaintindi mo. Ako at ang nanay ko. Medyo komplikado. Sa totoo lang, wala namang between sa amin ni Harim.
Ang gusto ko ay, Alam ko, syempre alam ko. Hindi mo gusto si Harim. Ako ang gusto mo. At ako lang. Pero gusto ng nanay ko na makita kong seryoso ka. Kaya kung ayain ka ni Harim, sumagot ka lang ng oo. tigilan mo na yan, serious. Sangho. Sinasayang niya ang magandang pagkakataon, ang walang kwenta. Eksakto. Yang pulubi na yan ay hindi dapat magsalita tungkol sa pag-ibig. Walang kwentang bagay. Kalimutan mo na. Naubos na nating lahat ng makukuha sa kanya. Hindi na kailangang pakialaman pa siya. May Jaehyun na ako ngayon. Mayaman ang pamilya niya. At matalino rin siya. Kailangan ko lang siyang mahawakan. Tama iyan. Tama. Ang talino ng anak ko. Putulin na natin ang koneksyon sa basura tulad ni Seong-ho habang maaga. Song-ho, hindi ba sila sina Sun-a at Jaehyun? Bakit sila magkasama? Mukha silang napaka-close. Baka nagtatanong lang siya sa kanya tungkol sa homework. Siye. Guys, sinabi ni Sun A kay Jae Hyan na gusto niya siya 2 araw na ang nakalipas. Pumayag agad siya. Isang mayamang tagapagmana na nakikipag-date sa isang mayamang tagapagmana. Ang romantic, pero hindi ba makakasagabal ang pilyong si Song-ho sa kanila? Dapat tumingin siya sa salamin. Sa kanyang hindi magandang itsura, sino ang may gusto sa kanya? Kung ako si Song-ho, iiwasan ko si Jaehyun na parang salot. Imposible. Imposibleng gusto ni Sun-a, si Jaehyun. Tara na, kumuha tayo ng burger. Tatanungin ko mismo si Sun-a. Oy, Ma, wag mo akong pigilan. sino ang pumipigil sa'yo? Sasama ako sa'yo. Sige, pero kahit anong mangyari, huwag kang mawawalan ng pasensya. Naiintindihan ko. Tara na. Pumunta ka sa ampunan at dalhin mo ang mga nang-abuso kay Song-ho sa tirahan ng mga Lee. Song-ho, oras na para makita mo kung anong klaseng tao ang ina at anak na iyon talaga. Tumaig ka na. Nababaliw na ako. Pasensya na. Ikaw ba yung nakatira sa katabing bahay? May tanong ako. Yung mag-ina na nakatira dito, inaasar pa rin ba ng mga maniningil ng utang? Mga maniningil ng utang? Hindi ko pa nakita ang mga ganyan. Imposible. Yung asawa, tumakas dahil sa malaking utang sa sugal, iniwan ang mag-ina para habulin ng mga maniningil ng utang. Si Sujin at yung anak niya. Pero ang asawa niya, hindi naman nagsugal. Namatay siya ilang taon na ang nakalipas. Ano? Yung mag-inang yon, lumipat na ilang taon na ang nakalipas. Sabi nila lilipat sila sa isang mansyon. Nagyabang si Sujin sa akin noon. Akala ko nag-asawa siya sa mayamang pamilya. Pero narinig ko, nakikita raw sila dito kamakailan. Imposible. Sige, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang magluto ng hapunan. Seong-ho, anong ginagawa mo dito? Sun-a, hindi kita makontak kanina, pati si Mrs. Lee. Akala ko bumalik na yung mga maniningil ng utang. Sobra ka naman mag-alala. Sabi ko na sa'yo, hindi na bumalik yung mga yon. Malamang sumuko na sila. Umuwi ka na. Hindi ako maganda ang pakiramdam, gusto kong magpahinga. Siya nga pala. Suna, may chismis sa paaralan tungkol sa inyo ni Jaehyun ngayon. Ipinaliwanag ko na para sa'yo. Pero dapat ikaw na mismo ang maglinaw. Sino bang nagutos sa'yo na makialam? Gago ka. Pinaghirapan ko na mapalapit kay Jaehyun. Huwag mong sirain lahat. Hindi mo ba sinabi dati na si Jaehyun ay kaibigan lang? Gusto mong mag-aral ng walang istorbo. Kahit na may gusto si Sun-a sa hinaharap, hindi ikaw iyon. Ginang Lee, ano ang ibig mong sabihin? Wala kang pera, walang bahay, wala talaga. Pero si Sun-a ay napakagaling. Bakit ka naman niya titingnan? Sipag na sipag akong kumita ng pera kamakailan. Hindi ko palang hawak ang pera. Kailangan kong maghintay hanggang matapos ang buwan ng pagsusulit. Buwan ng pagsusulit, wala kang pera. Sabihin mo na lang. Tigilan mo na ang pagdadahilan. Gayunpaman, umalis ka na. Kung hindi ka kumikita ng pera, huwag mo nang ligawan si Suna. Ginang Lee, magkakaroon talaga ako ng pera. Sa bawat puntos na tataas ang grado ko, makakakuha ako ng 20,000. Kaya, 20,000 bawat puntos. Akala mo ba tanga ako? Sino ba may pakialam sa grado mo? Ako. Kayong dalawa ay tumira sa bahay niya at gumastos ng pera niya. At ngayon gusto niyo siyang iwan dahil wala siyang pera? Hindi ba sinabi mo na lagi siyang bahagi ng pamilya mo? Sino ka ba?
Wala ka sa usapang ito. Ma, siya ang mayamang tagapagmana na sinabi ko sa'yo. Kim Harim, yung may gusto kay Songho. Ah, ikaw pala si Harim? Sige, ganito. Narinig ko na gusto mo si Songho. Pwede mo siyang kunin. Pero ang perang ginastos namin sa pagpapalaki sa kanya ng ilang taon kailangang bayaran. Bigyan mo ako ng kwanto 1 milyon. Ginang Lee, ito ay isang pagkakamali. Wala kaming ganon ni Harim. Naiintindihan ko na ngayon. Bakit ka naman hahabol sa mayaman na tagapagmana? Hindi mo kayang mawala ang 1 milyon na iyon. Mukhang hindi ka seryoso sa kanya. Bahala ka. Umalis ka na dito. Kung seryoso ako o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay na ang ginagawa mo sa mga nakaraang taon ay isang malaking daya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Genji, Lee, anong ginagawa mo dito? Ano ang pakay mo rito? Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin? Kailan ko sinabi iyon? Pero kung gusto nating tuluyang sumuko ang tangang ito kay Sun A, mas mabuti nang maging diretsahan tayo. Nyeng, Lee, kilala mo ba siya? Oo naman. Siya ang kapatid ko at tiya ni Sun A. Hindi maaari. Gieng, Lee, siya ang umapi sa akin sa ampunan noon. Ikaw ang nagsumbong sa kanya noong panahong iyon. Oo, ako iyon. Pero ang hindi mo alam ay ako ang nag-utos sa kanya na apihin ka. Bakit mo ginawa iyon? Bakit? Para mapagkatiwalaan mo ako. Siyempre, namatay ang nanay mo at iniwan sa iyo ang villa sa Hayu Hills, kasama ang malaking buwan ng allowance. Nag-isip lang ako ng ilang pandaraya at nakuha ko lahat. Kaya ang lahat ng kabutihan mo sa mga nakaraang taon ay peke lang? Lahat iyon para lang sa bahay at pera? Siyempre, ni hindi tayo magkadugo. Wala kang pera, walang bahay, wala. Bakit pa ako magpapakabuti sa iyo? Suna, hindi ka naman ganyan, di ba? Totoo naman ang sinabi mo, di ba? Songho, alam ng lahat sa eskwela na gusto mo ako. Tuwing may nangyayari sa iyo, isinasali nila ako. Pero ang mga grado mo ay pangit. Pangit ang reputasyon mo. At ngayon wala ka ng pera. Pabigat ka lang sa akin. Ah, oo, isa pa. Wala namang mga maniningil ng utang. Kasinungalingan lang iyon na ginawa namin para makalipat sa Hayu Hills. Huwag kang magpakita sa harap ni Sun A muli. Hindi ka sapat para sa kanya. Tama iyan, Songho. Huwag kang pumagit na sa akin at kay Jaehyun muli. Tayo ang perpektong magkapareha. Sigurado akong hindi ko kayo patatawarin. Anong ginagawa mo? Nagpapanggap na biktima? Hindi naman umuulan. Tigilan mo na ang drama. Nanay, alam mo na ba simula pa? Na nagsisinungaling sila sa akin? Kaya ko binawi ang villa number 17 at ang pondo mo, ako rin ang gumawa niyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko sinabi sa'yo? Noong araw na bumalik ako, gusto ko sumugod at putulin silang dalawa. Sino ang pumigil sa akin noon? At sino ang nabulag sa kasinungalingan ni Sujin kahit alam nilang nagpapanggap siyang may sakit? At saka, Nanay, pasensya na. baliw na bata. Kailangan ng tao na matumba ng ilang beses para matutong lumakad. Ang ginawa ko ay hindi para sirain ka, kundi para malaman mo na, kahit magkamali ka, nandito ako para sa iyo. Hanggat nandito ako, kahit mahulog ka, pwedeng kang magsimulang muli. Pero paano kung wala ako? Paano kung hindi ako nakabalik? Ano ang mangyayari sa iyo? Nanay, Tigilan mo yan, palagi akong nasa panig mo. Pero mula ngayon, kailangan mong mag-aral ng mabuti at magbasa ng maraming libro. Kailangan mong maging maayos kahit wala ako. huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, mag-aaral ako ng mabuti, mag-eehersisyo ng mabuti, at poprotektahan ka. Sana totoo yan. Basura talaga yung dalawa. Bakit hindi ka dumating ng mas maaga? Seryoso.
Ma, may sasabihin ako sa'yo. Sige, magsalita ka. Yung pag-iyak ko kanina, pwede bang sikreto na lang sa school? Kasi ako ang bida doon eh. Ayoko namang masira ang image ko. Bida? Ikaw? Seryoso ka ba? Seryoso ako. Ano bang ginagawa mo? Muntik ko nang makalimutan. Sawa na ako sa buhok mong yan. Mag-ayos ka na ng oras para kulayan ulit. Kung hindi, Sige na, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kukulayan ko ulit. itong batang ito, sa wakas kumikilos, nang parang matanda. Nakalutas na ako ng malaking problema. Pero ang pinakaimportante ngayon ay ang hanapin si Huiyon. Miss, tingnan mo to. Isang international orchestra ang naghahanap ng mga violinista. Ang anak kong babae ay lumaki ng walang nanay, kaya halos hindi siya nagsasalita at hindi marunong magpahayag ng sarili. Pero, nakipagkumpetensya siya para sa posisyon ng concertmaster sa orchestra laban sa henyong anak ng bida. Tapos, nasira ang mga kamay niya ng babaeng iyon. Pagkatapos noon, nasira ang kanyang pag-iisip at namatay sa napakalungkot na paraan. Violin, anak. Pagkasira ng isip. Nanay? Anong problema? Wala, pinasok kita sa tutoring. Pumunta ka na dyan. Pupunta na ako. Noong taong iyon, nagkaroon ako ng kambal. Sinabi sa akin ng ospital na namatay ang anak kong babae pagkapanganak. Pero ayon sa nobela, buhay pa siya. Nakatira siya sa kanyang tatay, Yoo Jun-hyuk. Pero ang pagtugtog ng violin ay tuluyang sumira sa dalawang kamay niya. At sa huli, nasira ang kanyang pag-iisip. Ang pangalan niya ay Yoo Huiyon. Malapit lang ang address na ito. Ibig sabihin, pwede akong pumunta at tingnan, kahit maliit ang posibilidad? Paano kung sumali si Huiyon sa audition na ito? Huiyon, hahanapin kita? Kahit ano pa man. Tatlong contestant na lang ang natitira. Si Huiyon ba ay isa sa kanila? Mga hurado, magandang araw. Ako si Park Yejin. Ngayon, tutugtog ako ng Park Yejin? Rival ni Huiyeon. tapos na. Hindi sumali si Huiyeon sa audition. Tama? Parang maghanap ng karayom sa dayami. Hindi ganoon kadali. Bakit hindi sumipot ang contestant na si Yoo Huiyon? Walang ideya. Baka may nangyari. Huiyeon, nasaan ka? Wala ka bang audition para sa orkestra ngayon? Anong nangyari sa'yo? Para siyang pipi, kaya pala walang makatiis sa kanya sa pamilya. Miss Yu, huwag mong kalimutan na may hapunan ng pamilya mamayang gabi. Nandun din si Mr. Yu, mangyaring maghanda at bumaba. Yonseo, buong buhay ko na akong umiinom ng tsaa, ngunit ang sa iyo ang pinakamasarap. Dahil magaling kang magturo, 8 taon na akong kasama ng pamilya Yu. Salamat sa iyong pag-aaruga, lumaki ng maayos ang aking mga anak. Ang makuha ang iyong pag-aproba ay isang pagpapala para sa akin. Hindi lang sa buhay na ito, kundi gusto kong magtimpla muli ng tsaa para sa iyo sa susunod na buhay. Marunong ka talagang magsalita. Masarap pakinggan yan,
Pero yon Seo, kapag bumalik si Junhyuk mamaya, kailangan mong magpakita ng husay. Mrs. Yu, nagbibiro ka na naman. Pero babalik ba talaga siya ngayon? Huwag na nga nating banggitin. Kasalanan lahat yan ng malas na si Huiyon. Siya ang palaging nagdudulot ng gulo. Kung hindi, bakit ayaw umuwi ni Junhyuk? Dahil nandito si Huiyon, kain na tayo. Ilang beses ba kitang tatawagin para kumain ka? Ano yang masamang ugali mo? Jin, narinig ko, nakapasok ka sa Becklin Philharmonic. Oo. Natapos ko ang audition kaninang umaga, at nakuha ko ang acceptance letter ngayon lang. Jin, ang galing-galing mo talaga. Ipinagmamalaki kita. Ano ang gusto mong regalo bilang reward? Pumili ka ng kahit ano, bibilhin ko para sa'yo. Salamat, Mrs. Yu. Hindi ba sumubok din si Huiyon sa audition? Kumusta ang kanyang ginawa? Hindi siya pumunta ngayon. Siya ang huling contestant, pero wala siya sa waiting room. Narinig ko na na-miss niya ang audition. Na-miss niya ang audition? Mabuti para sa kanya. Palagi siyang nag-iisip ng kung ano. Sinabi ko sa'yo, tigilan mo na ang violin. Paano kung mapahiya ka sa entablado? Ipapahiya mo ang buong pamilya. Tapos na akong kumain. Nagagalit ka na dahil lang sa ilang salita? Paano ka nagkaganyan sa harap ko? Hay nako, kaya pala ang tatay mo ayaw ka nang makita ngayon. Ako rin. Nakakasuka ka, makita ka lang. Buwisit. Kalimutan mo na siya, kumalma ka, kain na tayo. Oo, kain na tayo. Nakita mo yun. Si Mrs. Yu talaga ayaw kay Huiyon. Mas ako ang parang tunay na anak ng pamilyang ito. Mas matalino ka at maganda kaysa sa kanya palagi. Basta, makuha ko si Junhyuk, ikaw ang magiging lehitimong anak ng pamilyang ito. Pero, hindi pa siya umuuwi ng matagal. Kahit gusto ko siyang lapitan, walang pagkakataon. Alam ko, talagang nasira siya nang mamatay ang ex-wife niya. Nawala pa ang memorya niya. Huwag na nating banggitin ang ex-wife niya. Parang hindi na niya tayo naaalala. Anyway, babalik din siya sooner or later. Kaya, bago siya bumalik, kailangan nating alisin si Huiyon. Oo nga, bakit siya nahuli sa audition? Pinutol ko ang mga string ng violin niya. Sa talento niya, kung makikipag-compete siya sa akin, wala akong panalo. Paano ko hahayaan na maaga ng tandang yun ang pwesto ko? Si Huiyon ay kakaiba at tahimik. Wala talagang may gusto sa kanya, sa pamilyang ito. Kahit si Junhyuk ay ini-ignore na siya ngayon. Ang dali lang naman siyang harapin. Saan ito? Parang nakapunta na ako rito dati. Miss? Strawberry mousse cake? Miss? Anong ginagawa mo dito? May ilang bagay akong kailangang asikasuhin. Ikaw, bakit ka naglalabas ng ganitong oras? Nag-away kami ng pamilya ko. Nag-away kayo ng husto, hindi ka man lang kumain. Kung ako ang magbabayad, sasama ka sa akin maghapunan? Ikaw ang magbabayad? Siya. Ako rin, hindi pa kumakain. Tara. Hindi mo ba tatanggalin ang mask mo? Hindi ako maganda. Natatakot ako na baka mapuot ka sa akin. Tulad ng iba. Akala mo ba ako yung tipo na nanghuhusga sa itsura? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. I-code. Alam ko. Marami talagang nagpapahalaga sa itsura ngayon. Pero mas pinapahalagahan ko ang ugali. Ano sa palagay mo? Tingnan mo, maganda ka. Bakit ang insecure mo? Dahil wala naman sa tingin na maganda ako. Sabi nila mataba ako at pangit. Inaasar ako ng mga kaklase ko. Pati ang lola ko ay nahihiya kapag inilalabas ako. Yung mga taong iyon, sinasadya ka lang paitin.
Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Sa tingin ko, may maputing balat ka at napakabait mo. Isang mabuting bata. Gusto talaga kita. Salamat. Sa unang pagkakataon, ay may nagsabi sa akin ng ganyan. Gusto kong maging kaibigan kita. Ako rin. Oh, tinawag kita ng strawberry nang hindi ko natanong ang iyong. Ano iyon? Strawberry? Ang cute ng palayaw na yan. Pwede mo ba akong tawaging strawberry lagi? Siyempre. Ako si Kim Harim. Sa tingin ko, magkasing edad tayo. Pwede mo na lang akong tawaging Harem. Sige, kain na tayo. Masarap yon. Dapat ka nang umuwi. Kung magtatagal ka pa, mag-aalala ang pamilya mo. Okay lang. Hindi sila mag-aalala sa akin. Harem, pwede ba tayong magkita ulit? Siyempre, nagpalitan na tayo ng numero. Kung mismo ako, i-message mo lang ako. Pero nasa Chongnim High School ako. Dahil magkaiba tayo ng paaralan, mahihirapan tayong magkita. Okay lang. May plano ako. 2 beses pa lang tayo nagkita at umaasa na siya sa akin. Malamang sobrang malungkot siya. Harim, kailangan ko nang umalis. Gabi na. Sige, huwag mong kalimutan. Ang ganda mo at ang ganda ng ugali mo. Salamat. Sa susunod ulit. Mag-ingat ka sa daan. Gino, sa kalye yon po. Songho, narinig mo ba? Ang bago naming estudyante ay talagang kahanga-hanga. Lumipat siya mula sa International High School, ang yaman ng pamilya niya. At naka-luxury cars siya. Ang magandang mukha, hindi nagbabayad ng bills. Umupo ng maayos. Harim, Strawberry? Anong ginagawa mo dito? lumipat ako dito. Magsisimula na ako ng klase sa susunod na linggo. Makakasama na kita araw-araw simula ngayon. Kaya ikaw ang transfer student? Lumipat ka ba dahil sa akin? Naiipit ka ba sa pressure? First time ko magkaroon ng kaibigan, kaya gusto kong makasundo ka. Walang pressure. Masaya ako. Pero pumayag ba ang pamilya mo agad-agad? Sa biglaang paglipat na ito. Wala silang pakialam sa akin. Ganoon ba? Ipapakita ko sa'yo ang paligid. Tapos kakain tayo ng lunch. Ano sa tingin mo? Ayos. Tara na. Songho, sumabay ka na sa amin. Harim, ang sarap ng pagkain sa kantin dito. Pagdating ko sa susunod na linggo, pwedeng sabay pa rin tayong kumain? Siyempre, Sige, kailangan ko nang umalis. Paalam. Mr. Yu, kailangan nating nasa Gyeongha City sa loob ng 30 minuto. Okay lang, huwag magmadali. Hindi pa humihingi sa akin si Huiyon ng kahit ano. Pero ngayon, iniskip niya ang exams para lumipat ng eskwela. Gusto ko lang makita kung sino sa eskwelang ito ang makapagpahanga sa kanya ng ganoon. sa tingin ko nakita ko na yung kotse na yan sa isang lugar. Ano bang iniisip mo? Wala. Nandito na tayo. Pumasok ka na para sa tutorial mo. Mag-focus ka sa klase. Hajun, nag-sign up ka rin ba para sa tutorial? Ang sipag ni Seongho mag-aral. Hindi na ako pwedeng maglaro-laro lang. Progress na yan. Mas magaling ka ng 100 beses kaysa kay Seongho. Pumasok ka na, huwag kang mahuli. Ang
Ang weird nito. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Anong problema? Seongho, ako. Bigla kong naisip na ang ganda pala ni Harim. Mas maganda pa ng 1,000,000 beses kay Suna. Siyempre, ang aking... Si Harim ay mas matalino at mas maganda kay Suna. Siya ang pinaka-perpektong babae sa mundo. Sa tingin ko rin. Pero lagi kayong magkasama. Bakit hindi kayo nagde-date? Para kaming magkapatid na lalaki, naiintindihan mo? Walang pag-ibig sa pagitan namin. Salamat sa Diyos. Pwede mo ba akong tulungang ligawan si Harim? Siyempre. Ano? Sino? Bakit ang ingay mo? Pababain mo ang boses mo. Imposible. Pinabalaan kita, Jo Ha-jun. Hindi mo pwedeng ligawan si Harim. Bakit hindi? Walang dahilan. Hindi mo pwede. Talagang hindi. Huwag mong guluhin ang hierarchy. Hierarchy. Anong sinasabi mo? Tinatrato kita bilang kaibigan, pero gusto mong maging tatay ko. Managinip ka. Ano bang problema sa kanya? Sino ang sumulat sa akin ng sulat pag-ibig? Ano? Anong reaksyon yan? Alam mo kung sino sumulat, di ba? Harim, nabasa mo ba ang sulat? Seongho, sobra ka na. Pero okay lang. Marami pa ako dito. Harim, pumili ka. Ha-jun, gusto mo bang kunin ito sa akin? Hindi ba kayo magkaibigan lang? Bakit ginagawa mo? Seongho, sa pamamagitan lamang ng lahat ng mga hadlang na ito, maaaring mabuo ang tunay at madamdaming pag-ibig. Kung mas pinipigilan mo ako, mas lalo akong hindi susuko. Ha-jun? Salamat sa paggusto sa akin. Pero, hindi ako naghahanap ng relasyon ngayon. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral. Kapag nakapasok ka sa kolehiyo, makakatagpo ka ng taong mas magaling kaysa sa akin. Kaya, tapusin na natin ito. Mas gusto ko pa siya ngayon. Ano yung sinabi mo? Harim, hindi ko talaga inaasahan na mag-aalala ka sa akin ng ganyan. Maging nobya kita, Harim. Aalagaan kita habang buhay. Mas mabuti pang, suntukin mo na lang siya. Harim, naghihintay ang magiging asawa ko, Harim. Seongho, bilis. May date ako kay Strawberry ngayon. Naghihintay na siya sa pinto. Sige, papunta muna ako sa CR. Harim. Samahan mo ako sa CR. Ayokong pumunta. Harim, ang ganda mo ngayon. Gusto mo bang lumabas mamaya? Harim, Ang mga kabataan ngayon, sobrang dikit. Harim. Saan ka pupunta? Harim, hintayin mo ako. Yan ang kotse ni Strawberry. Sa wakas, makakawala na ako sa kanya. Harim, Strawberry, buti nandito ka. Ngayon ako. Miss, mali ang nasakyan mong sasakyan. saan siya pumunta? Nandito lang siya kanina. Bigla na lang siyang nawala. Mukhang tama si Seongho. Ayaw talaga ako ni Harim. Miss, mali ang nasakyan mong sasakyan. Pasensya na.
Baba na ako. Akala ko baka magkita tayo ulit. Pero hindi ko inasahan na ganito kabilis at kalayo. Miss? Mali ang nasakyan mong sasakyan. Bakit dito pa sa lugar na ito? Pero bakit siya nagkunwaring? Hindi ako kilala. Harim, bakit ka nag-isa lumabas? Kasalanan ni Hajun. Wag na. Pag-usapan natin yan mamaya. Tara, mag-usap na tayo ng seryoso. Bakit ganyan ang itsura mo? Teka, Harim, bakit ito ang pinili mong lugar? Malapit ito sa bahay ko. Taga Higher Hills ko rin? Malapit kasi sa school. Kaya tinulungan ako ng tatay ko na mag-rent dito. Talaga? Dito rin ako nakatira. Nasa villa number. 16 ako. Ikaw? Villano, Visoys. Wow. Pwede ba akong pumunta sa inyo? Siyempre. Mahilig ka rin ba sa violin? Pinapanood ko minsan kapag naiinip ako. Tapos na. Tingnan mo na. Hindi masama. Mukha kang maganda. Sa tingin ko rin, bagay na bagay sa'yo ang hairstyle na ito. Pero, kakaiba ito. Bakit parang kamukha niya si tatay? Tara, mamili tayo ng bagong damit balang araw. Huwag mo nang isuot iyong punit-punit na maong at ang skull print sa closet mo, okay? Oh, nahuhulog ba si Strawberry kay Seong Ho? Buti na lang, hindi siya anak ko. Ang gwapo niya. Ang laking pagbabago. kung gusto mong magsalita ng kalokohan, manahimik ka na. Sige. Ang gwapo mo. Masaya ka na? Suna, balak ba ni Songho na yayain ka? Hindi ko sinabi kay Juyong tungkol sa alitan ko kay Songho. Pero may katuturan. Kahit anong gawin ko, sumusunod siya sa akin na parang tuta. Sa tingin ko, ang kanyang patuloy na pangungulit ay ang paraan niya para ligawan ako. Sino ang nakakaalam? Malamang? Tama. Meron ka ng Jaehyun. Pero nakita ko lang si Songho na may dalang 2 bote ng yogurt. Nagdala ba siya ng isa para sa'yo? Salamat. Sige, Songho. Dahil sinusundan mo ako, tatanggapin ko na. Pero, ikaw, Ano ang sinabi ko? Matagal nang nawalan ng interes si Songho sa'yo. Pero si Juyong ay ayaw pa ring maniwala sa akin. Kaninang umaga, nakita ko na binablock ni Seongho ang numero ni Suna. nakuha lang niya ang numero ko dahil nakiusap siya sa akin. At ngayon, binablock niya ako? Hindi ka na ba gusto ni Seongho? Mabuti para sa kanya. Ang dukhang yon ay hindi karapat-dapat na magkaromansa sa'yo. Tama. Si Jaehyun ang target ko mula pa sa simula. Ang talunan na si Songho ay hindi karapat-dapat sa oras ko. Ngayon, yan ang anak ko. Marunong kang bumitaw kapag oras na. Siyempre. Oh, si Strawberry ay inilipat sa klase natin. Nice. Ngayon, pwede tayong magkasama-sama. Siya si Yu Hui Yon, isang transferee mula sa International High School. Ano? Ipakilala mo ang sarili mo. Isulat mo ang pangalan mo sa pisara. Yu Hui yon ang pangalan niya? Humanap ng upuan. Harim, magkaklase na tayo ngayon. Excited na ako.
Harim, anong problema? Strawberry, ang pangalan mo. Brim. Ay Juhui yon? Oo, anong problema? Ito ay mga kalyo mula sa pag-eensayo ng violin. Bakit ngayon ko lang ito napapansin? Harim? Strawberry, ang pangalan ng tatay mo. Ay Yoo Jun Hyuk. Tama ba? Paano mo nalaman iyon? Oo, siya talaga. Siya ang anak ko. Ang anak na hinahanap ko sa buong buhay ko. Harim, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, okay lang ako. Nagagalit ka ba dahil lumipat ako dito nang hindi nagsasabi? Hindi. Sobrang natutuwa akong dumating ka. Ang ibig kong sabihin ay, sobrang masaya akong makilala ka. Sana, magkasundo tayo. Hindi ba tayo nagkita na? Anong problema kay mama? Hindi siya katulad ng mama na naaalala ko. Hindi ko pa siya nakikitang ganito kagulo dati. Ililibre kita ng hapunan pagkatapos ng klase ngayon, okay? Hindi na kailangan. Kumain ka sa amin ngayon. Sige, okay. Strawberry, maghiwa ako ng prutas. Gawin mo ang takdang aralin dito kasama si Seong Ho. Wala kang pagmamadaling umuwi. Talaga? Sige. Ano ito? Ito ba? Ang problemang ito ay masosolve gamit ang formula sa pahina 35 ng aklat. Talaga? Susubukan ko. Wow, nasolve ko. Ganun lang kasimple? Malamang magaling ka sa eskwela. Katamtaman lang. Katamtaman? Pero, alam mo agad, ang formula. Ano ang ranggo mo sa dating eskwela mo? Una, Ano? nanguna ako. Hindi yung pinakamataas mong rank. Ang ibig kong sabihin, yung average rank mo. First place. Lagi ka bang nangunguna? Ang international school ba ay parang top high school? Paano naging average ang laging first place? Laging sinasabi ng lola ko na kahit may magagandang marka, ang ordinaryong tao ay ordinaryo pa rin sa huli. Talaga bang sinabi niya yan? Siya ba talaga ang lola mo? Hindi ba kahanga-hanga ang laging nangunguna? Salamat sa pagsisikap na pasayahin ako. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin yan. Well, pwede mo ba akong turuan? Siyempre, ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Ang galing. Mula ngayon, itaas mo ang iyong ulo sa paaralan. Kung may magsalita ng masama tungkol sa iyo, banggitin mo lang ang pangalan ko. Nandito lang ako para sa iyo. Salamat. Ang ganda, panoorin ito. Talagang magkasundo sila. Ito ba ang kapangyarihan ng dugo? Pero ang buhay ni Hui Yon sa pamilya Yu ay mas mahirap pa sa inaakala ko. Hindi ko siya maaaring payagang bumalik doon. Harim, ginawa ko itong cake. Subukan mo. Talaga? Songho, ito ay para sa iyo. Salamat. Gumawa rin ako para sa inyo. Salamat. Jayong, eto. Salamat. Okay ka lang ba? Bakit ka biglang nahulog? Bakit mo ako sinadyang trip? Ako? Wala akong ginawa. Bakit mo ako sinisisi? Ano problema mo? Kakalipat mo lang dito. At gusto mo nang apihin si Suna? Tingnan mo sarili mo. Kung sino man ang mananapak, ikaw yun. Mag-sorry ka kay Hui Yon. Seong Ho, anong ginagawa mo? Gusto mo bang makitang mawalan ng bait si Sana? Wala akong pakialam. Suna! Yu Yong, hindi mo ba ako naririnig? Sinabi ko, sayong mag-sorry ka. Mag-sorry ka na, Oh Juyong. Palagi kang nagsasalita ng hindi nag-iisip. Mag-sorry ka. Pasensya na. Ano? Hindi kita marinig. Anong ugali yan? Ibababa mo ang ulo mo at mag-sorry ng maayos. Wiyon, pasensya na. Masaya ka na? Papatawarin mo ba siya?
Suna, bakit hindi mo ako tinulungan kanina? Nakita kong inunat mo ang binti mo kanina. Sinusubukan niya akong inisin. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan ko siyang baliwalain. Kung magre-react ako, lalo lang siyang lalala. Siya nga pala, magdi-dinner ako para sa birthday ko mamayang gabi. Iniimbitahan kita, si Jay yon, at ilan pa. Kakain tayo sa Starwell Dining. Starwell Dining? Hindi ba sobrang mahal yun? Narinig ko na ang pag-arkila lang ng mesa sa main hall ay nagkakahalaga ng malaking pera. Nag-book ako ng pribadong silid ngayon. Wow, sobrang yaman ng pamilya mo. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makakain ng marangya sa Starwell. Well, sa tingin ko mapapatawad ko na si Songho sa pag-asar sa akin kanina. Pagkatapos ng lahat, kaya niyang magtrabaho buong buhay niya. At hindi pa rin makapasok sa Starwell Dining. Sige, huwag kang magalit. Gamit ang Starwell supplementary card na ito, kaya kong bayaran ang lahat. Munti ko nang makalimutan ito. Binigay sa akin ni Songho ang card na ito dati. Nahanap ko ito habang naglilinis ng kwarto ko ngayon. Salamat dito. Napapanatili ko ang aking imahe bilang mayaman na tagapagmana. Harim, sobrang saya ko ngayon. Seryoso. Ito ang unang beses may pumanig sa akin. Sina Songho at ang iba ay talagang mababait. Yan ay dahil mabuting tao ka. Walang sino man sa mundong ito ang makakaila sa iyong halaga. Tandaan mo iyan, tutulungan ko si Huiyon na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Harem, nakita ko ang isang napakagandang restaurant ngayon. Gusto kong imbitahin ang mga kaibigan ko doon para sa hapunan mamayang gabi. Mukhang maganda. Saan iyon? Starwell Dining. Narinig ko na sobrang sikat ito ngayon. Astig. Kamusta ka na kamakailan? Okay lang. Sa tingin ko, hindi ba palagi kang nagrereklamo tungkol sa kung gaano kasama ang pampublikong paaralan? Bakit ka narito? Iginiit ni Hui yon na lumipat dito. Kaya pumunta ako para tingnan. Narinig ko na pareho kayo ng klase. Hindi pa kayo nagkikita ng matagal. Naaalala ka ba niya? Kahit na hindi naman talaga siya ang karibal ko. Kakaiba ang kilos niya kamakailan. Parang may mali. Jaehyun, nandito ka pa ba? Sino ito? Ang kapatid ko, si Yejin. Hi, ako si Lee Suna, kaibigan ni Jaehyun. Bakit ang lahat ng estudyante dito mukhang mahihirap? Ang makipagkaibigan sa mga taong ito ay sayang sa oras. Kami ni Jaehyun ay maghahapunan sa Starwell Dining. Dahil kapatid ka ni Jaehyun, tratuhin din kita na parang akin. Gusto mong sumama? Starwell Dining. Hindi ba sobrang mahal iyon? Hindi bale, birthday ko, ako ang magbabayad. Mukhang maganda. Sun A, tama. Matagal na akong hindi nakapaghapunan kasama si Jae Hyun. Ito ay perpekto. Sige, sama-sama tayong pumunta. Ang Starwell ay dating maliit na kainan lang. Muntik nang magsara, pero nagustuhan ko talaga ang pagkain nila, kaya kinumbinsi ko ang may-ari na magtiis lang. Ganoon ito naging sikat. Ang may-ari ay sobrang nagpasalamat. Kaya binigyan niya ako ng 2 unlimited black card. Hindi ko inaasahan na gagamitin ko talaga ang isa ngayon. Mama, dapat na tayong umalis. Sige, nasan si Hoyon? Naghihintay siya sa pinto. Pero, hahayaan ba natin siyang magbayad? Hindi mura ang Starwell. Huwag kang mag-alala. Mayroon ako nito. Nasa iyo ang supplementary card, di ba? Ibinigay ko kay Suna. Siya ang nag-iimbita ng mga kaibigan doon ngayong gabi. Pasensya na, Mama. Hindi kailangan mag-sorry. Perpekto ito. Siya mismo ang napunta sa ating mga kamay. Oras na para bawiin ang atin. Tara na. See. Wow! Narinig ko na ang isang table sa main hall ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000. Huiyon, nagpapasalamat kami na nililibre mo kami, pero napakamahal ng lugar na ito. Pumunta tayo sa ibang lugar. Tara, kumain na lang kayo. Ang aking mo. Pwede tayong kumain ng kahit anong gusto natin. Kilala ko ang may-ari dito. Bibigyan niya tayo ng discount. Wow! Hindi ko narinig na nagda-discount ang Starwell. Tigilan mo na ang pagpapanggap na nandito ka na dati. Sengho,
Nililinaw ko na ang lahat. Bakit sinusundan mo pa rin ako? Hindi ka dapat nandito. Kaarawan ko ngayon, pero hindi ko kailangan ng pagbati mo. Pwede bang itigil mo na ang kalokohan? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Lumayo ka sa akin, okay? Pumasok na lang tayo. Huwag mo siyang pansinin. Huyon, tara na. Mr. Yu, salamat sa iyong suporta. Tiyak nagagaling pa ang Starwell. Masyado kang mabait. Dapat kang bumalik sa trabaho. Sige, aalis na ako. Ituring mo na lang itong iyong tahanan. Huwag kang mag-atubiling maglibot. Salamat. Kakatawag ko lang sa may-ari ng Starwell Dining. Kinansela na ang supplementary card na iyan. Salamat nanay. Palagi niya akong minamata at nag-aasta na parang mayamang tagapagmana. Ngayon, matatapos na. Sinasabi lang niya na nagpapakasipsip kami sa kanya. Tatanggalin ko na ang kanyang maskara ngayon. Jaehyun, Yejin, umorder kayo ng kahit anong gusto nyo. E di hindi na ako magpipigil. Kukuha ako ng tig-isa sa lahat ng signature dish dito. At ilang seafood din. Iba talaga ang mayayaman. Umorder siya ng lahat na parang walang kwenta. Mga guys, nakita ko lang. Si Songhoo at ang mga kasama niya ay kumakain din dito. At ang kanilang pribadong kwarto ay mas malaki at mas mag-ara kaysa sa atin. Mukhang may pera sila. Ang broke na si Songho ay iniwan ni Suna at ngayon ay lumalapit kina Harim at Huiyon. Well, ang pagkain dito ay makakatulong sa kanya na magkaroon ng karanasan. Teka, hindi pa nga kami nakaka-order. Bakit mo inalis ang menu? Paumanhin, miss. Ang supplementary card na sinubukan mong gamitin pang bayad ay kakansela lang. Kaya, hindi ka na pwedeng mag-order. Kinansela? Imposible. Tingnan mo. Narito ang card ko. At hindi naman ako lumabas. Paano makakansela ang card kung nasa akin ito? Ang pagkansela ay ginawa ng pangunahing card holder. Pangunahing card holder? May isa pang card? Kailangan mong i-check sa pangunahing card holder. Anyway, dahil hindi na valid ang supplementary card ngayon, lahat ay kailangang umalis sa kwartong ito. Security. Suna, anong nangyayari dito? May mali talaga. Ginoo, nasaan ang amo mo? Ang sama ng serbisyo ngayon. Bayaran muna natin ang pagkain. Ako na lang magrereklamo mamaya. Pwede kayong maghintay sa lounge. Jaehyun, Yejin, dito kayo maghintay. Babalik ako agad. Sige. Bilisan mo. Gutom na ako. Songho, kinansela mo ba ang supplementary card? Akala mo magugustuhan kita dahil diyan? Ang bata mo pa masyado. I-reactivate mo na ang card. Bakit hindi ko pwedeng kanselahin ang card ko? Akin ang villa at pera. Pwede kong gawin kahit ano sa kanila. Sino ka para utusan ako? Seungho, anong villa? Anong pera? Ano bang pinagsasabi mo? Suna, hinahanap kita. Sinubukan kaming paalisin ng tagapamahala kanina. Hindi man lang kami pinakain ng dessert. Dapat kausapin mo sila. Sengho, galit ka pa ba sa akin dahil sa nangyari? Pasensya na. Mali ako. Bitawan mo ako. Kim Seong-ho, baliw ka ba? Pinagpalit ka ni Suna at ngayon sinasaktan mo siya? Ang kapal ng mukha mo. Kapag naayos na ang card ni Suna, handa na kayong paalisin. Maliwanag? Mr. Kim, ano ang nangyari sa supplementary card? Hindi mo ba ibinigay kay Miss Lee? Magulo na ang main hall ngayon. Nandito siya. Miss Lee? Hindi ba sinabi kong umalis ka? Paanong nakabalik ka? Kaya pala pamilyar siya. Siya yung babaeng sumakay sa maling sasakyan noong araw na yon. Malapit din siya kay Huiyon. Manloloko ang babaeng to. Ilang beses na niya akong niloko. Huwag niyo na siyang papasukin ulit. Huwag kang mag-alala. Kinansela na namin ang card. Mag-i-issue kami ng bago para sa'yo. Baka may pagkakamali. Paano mo nakilala si Songho? Hindi ba siya isang thug lang? Imposibleng kaya niyang bayaran ang Starwell Dining. Malinaw na kay Suna ang card na yan. Hindi ako nagkakamali. Nagkakamali ka. Si Mr. Kim ay opisyal naming VIP client. Tungkol naman kay Miss Lee. Sa pagkakaalam ko, galing siya sa isang ordinaryong pamilya. Nitong mga nakaraang taon,
Lagi siyang pumupunta rito, kasama si Mr. Kim. Posible bang kinuha niya ang card niya at nagkunwari na sa kanya ito? Ordinaryong pamilya? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Nakatira siya sa isang luxury villa sa Hayu Hills. Ang monthly allowance niya ay daan-daang liibong. Pumunta na kaming lahat sa bahay niya. Puno ito ng mga luxury goods. At tatawagin mo yun na ordinaryong pamilya? Ang villa na yan sa Hayu Hills. Hindi naman pag-aari ni Sun A. At si Song Ho ang bumili ng mga luxury items na yon para sa kanya. Niloko ni Sun A at ng kanyang nanay si Song Ho sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahirap at miserable. Dahil sa awa, pumayag siyang tumira sila sa bahay at binigyan siya ng malaking allowance. Hanggang kailan mo pa itatago ang totoo, ha? Suna, Desisyon yon ni Song Ho. Hindi ko siya pinilit. talaga? Hindi mo siya pinilit? Di hamon kita basahin mo ng malakas ang chat history ninyo sa harapan ng lahat. Gusto niya ako. Ano kung gumastos siya para sa akin? Sino ka ba para? Ipagtanggol siya rito? Ang pagkagusto sa isang tao ay hindi nangangahulugang dapat kang maging cash cow nila. Nanliligaw ka kay Jae Hyun sa isang banda at ginagastos ang pera ni Song Ho sa kabila. Talagang nasisiyahan ka sa pagpapanggap na ibang tao, di ba? Tigilan mo yan. Magpakatatag ka. Miss Song, alam kong ikaw na ang namamahala ngayon. Kumikilos ka na parang mabait at mahinahon, pero ang totoo, hindi ka man lang magluto para kay Junhyuk. Hindi ba sa tingin mo sobra na yon? Anong problema? Susubukan mo akong saktan muli? Hindi ako natatakot sa'yo. Mahusay akong humarap sa mga matandang sutil na tulad mo. Ito ba ay ang aking alaala? Sino ang babaeng iyon? Yonseo? Bakit pakiramdam ko lagi siyang kamukha niya? Kaya, si Suna ay hindi kailanman isang mayamang tagapagmana. Nagpapanggap siya sa lahat ng panahon. Siya ay nabubuhay sa pabor ni Song Ho, ngunit noong siya ay iniinsulto, tumayo lang siya at nanood. Paano naging ganoon kapeke ang isang tao? Ikaw? Harim? Galit ako sa'yo. Ikaw ang may kasalanan nito. Cheers! Bakit ka nakikipagkaibigan sa taong ganyan? Nagpapanggap na isang tagapagmana. Pati ako nahihiya para sa kanya. Tama na. Ngayon na alam na natin ang katotohanan, hindi na tayo makikialam sa kanya. Tara na. Sandali. Pupunta ako para kumustahin ang isang dating kaibigan. Huy yon. Lumipat ka ba ng eskwelahan? Para lang makasama ang basurang tulad niya. Kung malaman ni Lola, magagalit siya. Huwag mong sabihin ng ganyan tungkol sa kaibigan ko. Kaibigan. Sino ang makikipagkaibigan sa'yo? Sabi nga ni Lola, parang kahoy ang ulo mo. Sinasabi ko lang ito dahil sabay tayong lumaki. Lumayo ka sa mga taong tulad nito. O isang araw ay ibabagsak ka nila. Baliw ka ba? Paano mo nagawang saktan ako? Ang pogi niya, Sino siya? Mr. Yu. Tatay, Tinuruan ka ba ng lola mo na sabihin lahat yun kanina? Hindi. Di yun talaga ang nasa isip mo. Isasama ko si Huiyon sa bahay bukas ng gabi. Ikaw, Yonseo at Yunju, manatili kayo sa bahay at hintayin ako. Narinig mo ba? Narinig ka niya. Tara na. Nakakahiya talaga to. tatay, bakit ka nandito? Nasa malapit ako dahil sa trabaho, kaya dumaan ako para makita ka. Ine-entertain ko ang mga kaibigan ko sa pagkain. Oh? Malaki ang naitulong nila sa akin. Gusto ko silang pasalamatan ng maayos. Oo, magaling. Di hindi na kita aabalahin. Sige, kumain na kayo. Lumalamig na ang pagkain.
Sige, Ganito ba dati mang-api si Yejin sa'yo? Oh. Si Yejin at ang nanay niya? Ibig kong sabihin, Miss Park, parang nakatira na sila sa bahay namin. Sila ang paborito ni Lola. Si Yejin ay sikat palagi, pero marami siyang problema na naidulot sa akin. Noong nakaraan, matagal akong naghanda para sa audition ng International Orchestra. Pero pinutol niya lahat ng tali ng instrumento ko. Kaya hindi ako nakapunta. Yun na ang huling pagkakataon ko. Alam ba ng tatay mo? Bihira siyang umuwi. Pagkatapos mamatay ni nanay, lubha siyang nasaktan na wala pa ang kanyang alaala. Malamang nakalimutan na niya si nanay at ako. Tigilan na natin to. Ayokong malungkot ka. Nawalan ng alaala si Junhyuk. Kaya hindi niya ako nakilala. Kaya niya pinabayaan si Huiyon. Imposible. Huiyon, mula ngayon, si nanay. Ibig kong sabihin, ipagtatanggol kita. Harim, ang galing mo. Ang galing mo kanina. Hindi kailangan maging magalang sa mga tao na minamaliit tayo. Unang beses kong manakit ng tao. Ang sarap pala sa pakiramdam. Pero si Yejin, tiyak na sasabihin kay Lola. Kahit umuwi tayo bukas kasama si tatay, malamang magpapalusot lang sila ulit. Sinabi ko na sa'yo, poprotektahan kita. Kahit ang tatay mo o lola mo, ako na ang bahala sa kanila. Mabuti kang bata. Kain ka muna, pupunta lang ako sa banyo. Nandito ka nga, Mr. Yu. Kim, Harim, Kilala mo pa ang pangalan ko. Mukhang nag-research ka na tungkol sa akin. dahil ikaw ang unang kaibigan ni Huiyon, magpakilala muna ako. Ako ang tatay ni Huiyon, si Yu Junhyuk. Tigilan mo yang pagpapanggap. Talaga bang mahalaga sa'yo? Kung may kaibigan si Huiyon, inalagaan mo ba talaga siya? Ginamit mo ang amnesia para ipasa siya sa iba? Alam mo ba kung gaano siya binubuli ng mga Park? Nakita mo rin kung paano tinrato ni Yejin si Huiyon ngayon? Ngayon alam mo na kung anong klaseng buhay ang meron si Huiyon sa ilalim ng bubong mo. Hindi ko inaasahan na ganoon siya tratuhin ni Yejin. Ma, ngayon ko lang nalaman. Bukas, isasama ko si Huiyon pabalik. At aayusin ko na ang lahat sa kanila. Ipinapangako ko, hindi ko na siya hahayaang dumaan ulit sa ganito. Kung sasama ka sa kanya, magtutulungan sila at magpapanggap sa harap mo. Iiyak ang isa, magdadrama ang isa. Sino ang paniniwalaan mo? Si Huiyon ay nagdusa ng G10 taon. Maliban kung wala na silang takas, hindi nila ipapakita ang tunay nilang kulay. Ano ang plano mo? Sumama ka sa akin bukas. Maghintay ka sa labas. Hindi ka ba takot? Ano ang dapat katakutan? Magaling ako sa pakikipag-usap sa mga taong hindi makatuwiran. Ano? Gusto mo ulit akong saktan? Hindi kita takot. Bihasa ako sa pagharap sa mga matatandang babaeng hindi makatuwiran tulad mo. Ikaw, Ano ang problema? Gagawin ba natin ito o hindi? Magpasya ka na. sige, gawin na natin. Maghihintay ako sa labas. Si. Mr. Yu, ang oras ay hindi mabibili ng pera. Kung patuloy mong gagamitin ang trabaho bilang dahilan, at hindi mo aalagaan ang iyong anak na babae, hayaan mo na lang akong mag-alaga sa kanya. Magkamukha talaga sila. Ito. Paano nangyari iyon? Kumusta, G? Huang? Pagkaalis ng mga bisita? Ang pribadong silid ni Huiyon, huwag mo munang linisin. Kailangan kong kumuha ng DNA mula sa mga kubyertos. Babalik sina Junhyuk at Huiyon. Tandaan mo, kailangan nating manatili sa ating kwento. Sabihin mo na siya ang unang nanakit sa atin. Naintindihan mo? Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi ba natin ito ni-rehearse ng ilang beses sa maghapon? Si Huiyon ay mahina sa pagsasalita.
hindi siya makikipagtalo sa atin. Lola, Nasaan ang tatay mo? sabi niya, may biglaang pulong siya ngayon. Hindi siya makakarating. Humingi siya ng paumanhin sa halip. Alam ko na, dahil sa kanyang ugali, hindi siya uuwi para sa iyo. Ang kapal ng mukha mo. Na bumalik dito, ha? Lola, noong araw na iyon, si Yejin ang Ano kay Yejen? Kahit anong gawin niya, ang pagsuntok sa kanya ay mali. Humingi ka ng tawad ngayon. wala akong ginawang mali. Hindi ako hihingi ng tawad. Grabe naman ito. Ilang araw ka lang nawala at ganito ka nakasuway. Ang lakas ng loob mo? Mrs. Yu, hinahanap niyo ba ito? Oo, iyan na iyon. Huy yon, masyadong magaan ang buhay mo kamakailan. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, pipilitin kita. Wala ka namang pakialam kung sino ang tama o mali. Talagang hindi ka nagbago. Sa loob ng maraming taon, ikaw ay isang chap pa rin. Hindi ba't patay ka na? Oo, namatay ako noon. Naglakad ako sa impyerno at hindi kita nakita doon. Namiss kita, kaya bumalik ako. Imposible. Patay na si Harim. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Pinanood ko siyang mamatay. Nakita ko mismo. Naroon ka noong araw na iyon. Oh, nasa passenger seat ako ng sasakyan na nakabangga sa iyo. Peke ka. Imposibleng ikaw si Kim Harim. Aba, huy yon. May dinala ka talaga para takutin kami? Nasaan ang lahat? Lumapit kayo dito ngayon. Bigyan ninyo ang dalawang ito ng isang mahusay na pagbugbog. Mrs. Yu, ganun pa rin ba kayo kay Hui yon? Saktan sa hindi makikita para hindi malaman ni Jun Hyuk. Mabuti, turuan ninyo silang dalawa ng leksyon. Huwag mong subukang saktan siya. Jun Hyuk? Ikaw. Jun Hyuk, ikaw. Bakit ka bumalik? Nag-aalala ako na may manakit sa anak ko. Hindi ganoon. Si Hui yon lang ang naging pasaway. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tama na. Hindi na kailangan magpaliwanag. Narinig mo lahat? Kailan pa? Alam ko na. Dahil sa ugali niya, hindi siya babalik para sa iyo. Mula rito, Jun Hyuk, kumaling ka na ba? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay, ikaw ay isang gago na bulok hanggang sa kaibuturan. Inosente ako. Ako. Mas mabuti ang trato ko kay Hui yon kaysa kay Yejin. Totoo iyan. Mrs. Yu, ganon pa rin kay Hui yon? Saktan kung saan hindi makikita para hindi mapansin ni Jun Hyuk. ito pala ang tawag mong mabuting trato sa kanya. At sinabi mong nandoon ka sa aksidente 13 taon na ang nakalipas. Hindi kita narinig na sabihin iyon dati. Si Miss Song ay hindi matatag ang pag-iisip. Ilipat siya sa psychiatric hospital. Tungkol naman sa dalawa pa. Ang mga dapat nasa bilangguan ay dapat dalhin. Ang mga kailangang umalis ng bansa, paalam. Nanay, hindi ako aalis. Jun Hyuk, Harim, hindi ko maintindihan ang kahit isang salita na sinabi nila kanina. Eksakto. Ano bang nangyayari? Huyeon, mayroon pa akong dapat asikasuhin. Makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya. Nanay, paano mo kilala ang lola ni Hui yon? Iniisip ko na kung kailan ko sasabihin ito sa iyo, ngunit hindi ako nagkaroon ng tamang panahon. Kaya pinatagal ko hanggang ngayon. Songho, si Hui yon ay kapatid mo. Hui yon, ako ang iyong ina. Akala ko, patay na si Hui yon. Hindi ako makapaniwala na buhay siya. So, nanay, naglakbay ka pabalik sa nakaraan at naging mas bata. Kaya pala, parang si tatay si Seong Ho. At kamukha ko rin si nanay. Hui, Eon. Talaga bang tanggap mo ito? Siyempre,
Pinangarap ko na bumalik ka. Manatili tayong magkasama, magpakailanman. Nanay. Huy Yeon. Hindi ako makapaniwala na nakapasok ako sa Gyeongha University. Salamat sa iyo at kay Huy Yeon. Baka nagmana ka nga ng ilan kong jeans. Konti lang. Konti? Si Huy Yeon? Uy, yun! Siyempre nakuha niya lahat. Siya ang top ng klase mula bata pa siya. Nanay, tigilan mo na ako. Kaming tatlo ay papasok sa iisang university. Ang galing! Palagi tayong magkasama. Nanay, poprotektahan kita at si Huy Yeon magpakailanman. Sige, kaming tatlo ay magsasama ng maayos. Iyon ang pinakamahalaga. So, anong gusto mong kainin mamayang gabi? Ako ang magluluto. Tamang-tama ang timing. Maghugas ka ng kamay at kumain na. Bakit ka nandito? Sinabi ko kay tatay ang password. Gusto kanyang sorpresahin. Talaga? Isang pagkain bilang sorpresa? Medyo pangit yan. Angsa? Hindi lang ito pagkain. Nagdesisyon akong manirahan kasama si Huy Yeon simula ngayon. Tama ka. Hindi pera ang lahat. Gusto kong makasama ang mga anak ko. At saka, Tama na. Kain na tayo. Gutom na ako. Tara. Kain na. Ito ang unang pagkakataon na kumain ako ng luto ni tatay. Ang aking mga anak ay hindi dapat maging kasangkapan na ikumpara sa iba. Sila ang pinakamahalagang regalo ng Diyos. Poprotektahan ko sila kahit buhay ko. Sa huli, sa wakas, nakawala si Kim Harem sa mga tanikala ng tadhana. Sumulat siya ng bagong kabanata para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Simula ngayon, hindi na siya basta supporting role. Siya ang natatanging pangunahing karakter ng kanyang sariling buhay.